Kamusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa ating channel na kung saan ang usapin tungkol sa diskarte sa pag-ibig. Ngayon, pag-uusapan natin ang 11 na mga maling akala tungkol sa SEX. So, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Tara na't simulan na natin. Number 1, hindi daw mabubuntis ang babae kapag wini-withdraw. Ang katotohanan, sa pahalos 1 sa 5 withdrawal ay pumapalpak at maaaring nagresulta ng pagbubuo ng bata. So, hindi porket magaling kayong withdraw ay maging kampante na kayo. Hindi yan sure ball na paraan para hindi kayo makabuo. Number 2, ang problema daw ng babae sa SEX ay iniisip lang nila. Ang katotohanan, maraming bagay ang nag-iimpluwensya ng sexualidad ng isang babae. Kasama na rito syempre ang kanyang physical na kalusugan. Example, kung overweight siya. Psychological, kung marami siyang problema sa buhay tulad ng financial, cultural, may mga cultural na liberated ang mga babae. At pero namang masyadong conservative at maging religion. Syempre, kasama na rin dito yung mga karanasan mismo ng babae sa kanyang mga nakarelasyon dati. Baka naging traumatic ito sa kanya. So, ang problemang sexualidad ng babae ay hindi lamang dahil iniisip lang niya ito. Ito ay makatotohanan at dapat maging sensitibo kayong mga lalaki sa inyong mga partners. Number 3, hindi daw masarap ang may supot. Alam nyo na yun kung anong supot yon. Maaring totoo yan dati, pero ang mga naglalabasang brand o kalidad ng supot o kondom ngayon ay higit na manipis na at matibay kesa noong dati. Kaya may mga pag-aaral ding nagsasabi na ang pagsuot ng supot ay halos kapareho na rin ng walang suot. Safer pa. So number 4, ang mga babae daw ay mas mael sa edad na 30s. May lumabas na pag-aaral dati tungkol dito na kung saan ang sinasabing mas mahilig daw ang babaeng nasa 30s kaysa sa ibang bracket na edad. Pero may bagong pag-aaral na mukhang pinabubulaanan ito. Katunayan, sa bagong pag-aaral, naobserbahan daw nila na ang babaeng nasa 40s hanggang 60 ay aktibo pa rin sa SEX. So, base dito ay lumalabas na mukhang wala naman talagang bracket ng edad kung saan pinaka-aktibo ang babae. Ang pagiging aktibo ay patas na makikita sa lahat ng age bracket from 20s to 60 years old. Number 5, karamihan ng babae ay nakakaraos sa pakikipagtalik. Ang katotohanan, may mga report na nagsasabing karamihan sa babae ang hindi nakakaraos sa pakikipag-SEX. Pero karamihan daw sa babae ay mas nasisiyahan sa pamamagitan ng pag-glow ng mani. Bakit? Bakit kaya? Isang nakitang dahilan ay hindi masyadong naihanda ang babae. Karamihan ng mga lalaki ay gustong sumugod na agad sa bataan. Mali po mga ka-Diskarte Chicks. Ang mas mainam ay painitin nyo muna ang mga babae sa pamamagitan ng play. Ang tamang paghahanda sa babae ang sikreto
para mag-enjoy at makarating siya sa sukdulan ng kaligayahan. Number 6, normal lang daw sa amin kapag nasasaktan kami kapag nag-SEX. Ang katotohanan, hindi po normal kapag nasasaktan ng babae kapag nakikipag-SEX. Maraming klaseng pananakit ang pwede rito. Pwede sa puso, sa ari mismo, sakit ng ulo o anong paman. Magandang sumangguni sa medical professionals kapag ganito ang nangyayari. Ang SEX ay hindi dapat masakit, bagkus dapat ito ay magbigay ng kasiyahan sa parehong mag-partner. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Number 7, magandang pampapayat daw ang SEX. Isa ito sa mga common na maling akala tungkol sa SEX. Totoong nakakasunog ito ng calories na maaaring magresulta ng bawas sa timbang. Mga average na 150 calories, kaso para makabawas man lang ng 1 pound ay katumbas ito ng mahigit 3,000 calories. So maraming SEX ang kailangan ninyong gawin. Hingal kabayo ka na noon pagka yun ang iyong ginawa. So number 8, hindi daw mabubuntis ang babae kapag nakatayo? Wala itong katotohanan mga guys. Kasi kapag nag-release ang lalaki, milyon-milyong mga alaga niya ang lumalangoy papasok sa babae. At hindi ito naaapektuhan ng gravity o kahit na maglulundag pa ang babae. Posible pa rin makabuo. Number 9, hindi daw mael ang mga babae. Ang katotohanan, actually, hindi kami mael. Kung di may mga bagay na nag-i-impluwensya sa aming mga kilos tulad ng aming hormone. May mga babaeng mas mael kapag malapit na silang magkaroon ng period. Yung iba nga dyan ay kapag kakatapos lang nila. Iba-iba ito sa bawat babae. Ang stress namin sa buhay ay nakakabawas din ito ng aming pagkain. Pero kung wala naman ang mga factors na yan, marahil baka pareho lang tayo ng level. Sino ba naman ang may ayaw nun? Hindi ba? Bukod sa masarap, healthy pa. Isa pa mga kadiskarte chicks, ang society o kultura din kasi ang kadalasang nagdidikta na dapat ang babae ay hindi magpakita ng kaelan sapagkat hindi daw ito tamang behavior. Kaya pagpiling nyo na hindi ka mael, isipin nyo rin kung ano ang bumabagabag sa amin. Madalas ang babae ay maraming iniinda sa katawan kaysa sa lalaki. Again, pang-unawa ninyo ay kailangan. Kaya importante ang bukas na komunikasyon sa inyong mga partners. Number 10, hindi daw nagkakaroon ng problema ang mga babae sa SEX. Ang katotohanan, may mga pagkaaral na nagsasabing halos kalahati ng mga kababaihan ay nagkakaroon din ng problema pagdating sa SEX. Kasama na rito ang mababang interest sa SEX, pananakit kapag nakikipag-SEX, at hindi nakakaraos o nasisiyahan. Ang kalagayang ito ay maaaring makaapekto sa mga kababaihan sa buong mundo, maputi man o itim o kung ano pa mang lahi.
o katayuan sa buhay. Kaya katulad din ninyong mga kalalakihan, may mga babae ding nagkakaproblema sa pagganap nila sa sex. Kaya ang ibang babae ay sumasangguni sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan. Number 11. Ang babae daw hindi mabubuntis kapag may period. Malamang sa malamang, hindi nga. Pero, hindi ibig sabihin na imposible. Pwede pa rin depende sa ovulation period at regularity ng mens ng babae. So, kung ayaw makabuntis, huwag maging kampante porket meron siya. O ayan mga ka-discarte chicks, ang 11 na mga maling akala tungkol sa sex. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread